order ngayon ng Malacanang, ayon sa ating puting ahas, ay tugisin ang mga kapulisan. Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapapull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. So ngayon, yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila para sindakin, para gipitin tayong lahat. Napag-alaman natin na ibubuhos nga nila yung pera sa mga mainstream media at sa mga dugyots o sino pa mga trolls. 24 round the clock. Ano Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Sobrang nabulabog ang buong mundo at buong Pilipinas, buong Pilipino, sa sulok man sa mundo sa sa revelasyon, okay? Sa bonggang-bonggang binitawan ng ating Pangulong Duterte na si Bongbong ay vangag na bangag at kasama nga sa narco list. Kaya ito ay gaganti naman, okay? gaganti ang vindictive narcissist na si Lisa Smugs. So mga palangga, ang order ngayon ng Malacanang, ayon sa ating puting ahas, ay tugisin ang mga kapulisan. Lahat ng mga men in uniform na nagpanatili sa peaceful, okay, at maayos, walang gulo na Davao Rally noong nakaraang araw, 3 days ago. Okay, January 28, to be exact. Diyan sa Pilipinas, sa Davao. So, inuutusan ngayon, ayon sa ating impormasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang, mga kababayan, ang instruction ni Lisa Smugs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO, kaya absent ngayon siya dyan sa hearing. May nagaganap na hearing ngayon sa Senado at absent din yung taga-DICT and PCSO na nagsabi na pwedeng dugasin ang, manipulahin ang mga makina. Ayan, kasi abala po sila, lalo na si Langka, si Robles, para ponduhan. Okay? Ponduhan ang pagdidestabilisa sa mga kapulisan. Paano po nila i-destabilisa ang mga kapulisan ng Davao? Kaya makinig kayo mga palangga. Mga palangga ko sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napicturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapapull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. Nakita nyo kung gaano kahayop itong buwaka ng inang babaeng ito? Sinasabi ko sa'yo. At dyan sa mga kakamping o at ang mga dilawan na nandiyan ngayon na nakikinig, okay, mamaya mawiwindang kayo sa mga susunod na sasabihin ko sa inyo. So, sino ang mga kasabot ni Lisa Smugs? Si Zaldico, okay, na head ng appropriation ng budget, okay, dyan sa Pilipinas, ay sa Congress. Si Zaldico at itong si Langka, sila, okay, dalawa ang inatasan, ayon sa puting ahas, ni Romualdez at ni Lisa na ponduhan. Ponduhan ang lahat kasama ang mainstream media, kasama ang mga vloggers para sirain not only yung mga kapulisan, mga personalities doon sa Davao Rally at lahat ng mga naka-aligned sa Duterte. Not only sa Davao Rally, lahat ng mga personality, kasama ako, kasama si Glenn Chong, kasama si Atty. Vic, si Harry Roque, si Ungab, si Arellano, yung mga nagsalita doon, lahat tayo mga palangga. Gagamitin daw nila ang lahat ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan, para tayo lahat ay itumba, whatever, ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgur, pwedeng itumba lahat ang mga page natin. Ako, natumba na. So gagawin ni Lisa, ni Tambaluslos, at ni Kuting. Si Kuting, sunod-sunuran lang yan.
para po lahat tayo, men in uniform, dyan sa Davao, para sindakin, takutin, at anuhin ang inyong mga trabaho. Okay? Inaalala ko, isusulat ko lang mga palangga. Okay? Ngayon, yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila para sindakin, para gipitin tayong lahat. Lalo na po ang mga visible na mga kapulisan doon sa Davao Rally. Papayagan nyo pang gagawin ang buwaka ng inang butod na ito. Ito po ang tawagin nating Butod Led Ops. Kung may Black Ops, ito ay Butod Led Ops kasi si Butod ang nangunguna at si Tambaluslos para sindakin ang ating mga kapulisan, sindakin tayong lahat para po tayo ay tumiklop. Lahat at manahimik na lang. Kaya maghanda-handa, lalo na nakarating sa akin, maghanda-handa daw si Attorney Glenn Chong kasama dito. Even lahat si Attorney Vic, Spoke Sari Roque, maghanda-handa ka. Dahil gagawin nila lahat, gamitin nila lahat ang pera ng taong bayan para po sa ating lahat. At ang leader nito, okay, sa Butod Led Op na ito, mga palangga, walang iba, isa pa, nadagdag dito ay si Bernard Peralta. Okay? Bernard Peralta ay kasama sa kanilang gigipit. Alam na natin na everyday nagigipit sila. Pero ito po, dahil galit na galit, okay? Miss Maharlika, dahil galit na galit sila kay Duterte ngayon at sa pamilyang Duterte, gagawin nila lahat. Yun ay utos ni Lisa Smugs, pa nga dito nakalagay, Lisa Butod Smugs, ay sisirain nila ang mga Duterte. And even men in uniform na lahat na nandoon sa Davao Rally. Okay? At ito po ay gagantihan nila isa-isa at sisirain nila ang mga taong ito at sisirain nila ang mga trabaho. Alright? Okay. Ngayon, ito pa ang plano nila, mga palangga. Dahil nga nataranta sila, dahil bagsak si Kuting, bagsak ang popularity dahil sa ginagawa niyang panglalapastangan sa ating pera, pagta-travel. You know that already. Hindi ko na isa-isahin yung kababuyan na ginagawa niya. So, napag-alaman natin na ibubuhos nga nila yung pera sa mga mainstream media at sa mga dugyots o sino pa mga trolls. 24 round the clock. Ano yung ibubuhos nila yung pera? 24 hours operation. Okay? Papaano? Nagre-recruit na sila ngayon ng mga TikTokers. Okay? Kung ikaw ay TikTokers man, kung ikaw ay TikToker, mga malangga, dyan sa Pilipinas o kahit saan, na kayang bilhin ang kaluluwa mo ni Lisa, nitong gobyernong ito, inaalaw. Okay? Bibigyan ng sweldo, well, bribe, not sweldo. Bibigyan ng sweldo galing sa kaba ng bayan. Ano ang nire-require? Ito po ang kanilang instruction. Sa pag-TikTok user ka o influencer ka, 3 posts per week o at least 12 posts kada buwan. Ang target nila actually is 50 content creators. Every day, maghahanap sila ng 50 content creators na maganda ang engagement sa TikTok, which is ang target ni Lisa Smugs, ni Robles, ng puwaka ng inang gobyernong jutang dyan 600 posts per month. We're talking about TikTok. Okay? Kaya humanda kayo dyan sa TikTok, abangan nyo kung sino ang mga bayaran. Then, number 2, sa Twitter. Okay? Tina-target din ngayon ang mga dilawan o mga supporter ni Len, supporter ng Dilawan noong unang pan kasi iisang bangka na sila. Sa Twitter, 3 posts per week, the same thing. And 50 content creators is the same thing. 600 posts per month. Mamaya, sabihin natin kung bakit ano itong nire-recruit nila. So sa Facebook naman, 600 accounts and page ang tinatarget nila. 600 katao o may-ari ng mga pages, mga palangga, ang tinatarget nilang recruitin, gamitin ang pondo ng bayan
Para what? Mag-deliver ng mga memes laban sa kay Sara, kay Duterte, kay Maharlika, kay Glenn Chong, kay Roque, kay Vic Rodriguez, sa lahat tayo. Okay? Na nag-o-oppose o nagsasabi ng katotohanan dito. Okay? Ano yung gustong mangyari ni Lisa? Bawat araw, 2 post, whatever memes, kung ano man mga post, sa mga pages na babayaran nila, at ito ay what? 14 materials kada linggo. So sa isang page, di ba? So equals what? 56 posting o materials, whatever you call that, per month. So 600 na Facebook page o Facebook account na may mga following, ang tina-target nila na recruitin ngayon na babayaran para lamang talunin o itumba itong revelasyon ng Pangulong Duterte. At not only that, yung mga content like us na we are individuals, we are independent. Diba? Independent tayo na walang humahawak sa atin. Another thing sa mga page, okay? Sa mga page, 600 page, video, at least isa lang daw. Basta bonggang-bonggang pamboljak sa mga Duterte o lahat, hahalongkatin nila ang mga luma at i-recycle nila ang mga kasinungalingan even before nung panahon ni Duterte. And now, there's Las Cañas talking about Inday Sara now. Yan po ay kagagawan ni Lisa Smugs, ni Robles, kagagawan yan ng buwaka ng inang ahas na gobyernong ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.